Eto na nga, may good news tayo galing sa isang congressman. May mapapalitan na this week. Ito yung gusto nyo. Yung mga nagrarally dyan, yung galit na galit sa taong yan dahil siya daw yung mastermind. Sabi ng iba, yun daw yung mastermind. Kaya gustong mapalitan, mag-resign, o managot. At ang sabi ng iba, hindi daw kayang tanggalin ni Dunyor kasi baka may alas tong taong to. Baka may hawak na alas itong taong to. Hindi kayang tanggalin ni Dunyor. Ito, may good news po tayo. Ayon po dito sa isang congressman na si Kiko Barsaga. Good news! Mapapalitan na si Speaker Romualdez this week. Ito na. Sana totoo ito. Sabagay, congressman din naman ito. Alam nila kung anong nangyayari dyan sa loob ng kongreso ngayon. Kung ano yung usap-usapan, ano yung nangyaring gapangan, kung sino yung ipapalit. Alam niya yan. Hindi naman siguro magpo-post ng ganito to kung hindi totoo. Itong congressman na to ay isa ito sa matapang din na gustong mapaimbestigahan itong si Speaker Martin Romualdez sa mga nangyayaring anomalya ngayon sa flood control project, sa budget, at sa mga di umanong nakawan sa pera ng taong bayan. Imbestigahan pa lang naman. Sabi ng iba, may ebidensya ba kayo? Kaya nga, imbestigahan pa lang naman kung totoo o hindi. Para malaman lang naman kung totoo o hindi kasi marami nang nananawagan. Kaya dito, sa post niya, ay good news po talaga ito. Pero ito ang tanong, sino ang ipapalit sa kanya? Sino ang pwedeng ipalit kay Speaker Romualdez? Sino kaya? O dito sa post pa rin niya, good news, pero may bad news. Naku. Ang bad news naman daw ay si Sandro Marcos ang ipapalit. Ano ba naman yan? Wala naman ding nangyayari. Mas malala pa yata. Baka mas lumala pa. Baka bandang huli kung may hindi magustuhan ng taong bayan sa galawan ni Sandro Marcos ay lalong walang o baka lalong hindi kayang tanggalin ni Dunyor yan. Anak niya. Naku po. Ngayon, pinsan niya. Pero hirap siyang tanggalin, di ba? Tapos ang ipapalit, anak niya, ay bad news talaga yan. Ewan ko lang kung pabor kayo dyan. Pero yung mga nananawagan na palitan, at least napagbigyan. Yun nga lang, ang papalit, si Sandro Marcos. Aba, yung mga loyalist dyan, tuwang-tuwa kaagad yan. Marcos, yung House Speaker. Pag si Sandro Marcos ba, ang magiging House Speaker, itong si Amy Marcos, kaya ba niyang punahin kung may maling magawa dyan sa House, itong si Sandro Marcos? Kasi napapansin nyo, itong si Senator Amy Marcos, talagang nagsasalita tungkol dyan kay House Speaker. Dala-dala pa nga ng buhaya, ng bag daw niya. Ewan ko lang kung palabas lang o totoo talaga. E paano pag si Sandro Marcos na? Kaya ba niyang punahin yan? Eh, yan ang ating abangan. Pero ayon sa mga komento ng mga netizen, yung reaction nila na malamang good news na sana. Kaso nga lang ang papalit, bad news naman. Ito ang sabi po ni Venus Abiden. Huwag naman si Sandro Marcos, lalo nagugulo ang Pilipinas at tuloy-tuloy ang korupsyon. Ay, hindi pa naman natin nasusubukan kung tuloy-tuloy ba ang korupsyon pag si Sandro Marcos. Para sa akin, bad news talaga. Pero mas okay na rin kung mapalitan. Para yung galit kay Speaker Martin Romualdez ay mahinto naman. Malay natin, pag hindi na siya speaker, ay mapanagot siya. Di ba? Sabi ni Tess Santos, no to Sandro Marcos as House of Representatives Speaker, iisa lang yan. Yun nga eh. Good news na sana. Pero yan lang ang papalit. Sabi ni Maldita 19, no to Sandro, huwag niyong ginagawang laruan ang gobyerno. Yun nga eh, pinalitan nga yung pinsan, anak naman ang papalit dyan. Eh, mukhang tayo yung pinagluloko dyan. Dapat sana yung mga congressman dyan, kung talagang gusto nyo na magtiwala pa rin sa inyo yung taong bayan, ay ipapalit nyo kay House Speaker Martin Romualdez ay pwedeng si Toby Tiangco. Sa alyansa din naman yan. O kakampi din naman ni Dunyor yan. Pwede yan. Kahit hindi Duterte, kahit hindi Duterte supporters, okay yan. Basta wag lang si Sandro Marcos. Pwede si Toby Tiangco. Para sa akin sabi ni Ray Mercado, wala rin. Si Romualdez pa rin ang mas susunod. Yun ang opinion nila. Sabi ni Toyang Friends, at sino ang papalit? Si Sandro? Sus, ganun din yun. Diba? Yun ang tingin nila na ganun din ang mangyayari. Baka mas malala pa. Kasi una, pinsan, tapos anak na. Anong gusto nyo? Papalitan ba? O hindi na papalitan? Ay, para sa akin, papalitan pa rin yan.
Sana yung ibang congressman dyan, kasi yung papalit kasi depende pa rin sa mga congressman na bumuto dyan. Sana yung mga congressman dyan sa distrito nyo o sinong congressman man kakilala nyo ay gumalaw naman ayon sa kagustuhan ng taong bayan. Hindi yung gagalaw lang, hindi yung pansarili lang ang iisipin nila. Sana kung totoo man yan, sana totoo man mapalitan this week itong si Tamba, ay wag naman si Sandro Marcos. Hanggang dito na lang. Thank you. Goodbye.